Joros Flores hindi pa rin nabibigyan ng malinaw na kasagutan sa totoong nangyari kung paano siya nawala. 3 paraan para malaman ang katotohanan at kung nasaan si Joros Flores. Tila nabigo ang mga netizens sa isang episode ng Kapuso Mo Jessica Soho. Tampok ang binatang nawawala na halos 2 linggo nang nawawala. Nadismaya ang mga netizens sa KMJS dahil tila hindi klaro sa kanila ang ginawang aksyon. Iba-iba kasi ang mga paraan na ginagawa ng programa kapag may kagustuhan silang malutas na problema. Subalit hindi pa rin natatapos na ipagdasal ng netizens ang bata na makita na ito ng kanyang pamilya. Maraming mga netizens ang nagbibigay ng opinyon kung paano daw malalaman ang katotohanan at paano ito makikita at maibalik ito sa kanyang pamilya. Narito ang 3 posibleng solusyon baka sakaling mabigyan ng kasagutan ng nawawalang si Joros Flores. Una, ang paggamit ng K9 dog na may kakayahan malaman ng isang taong nawawala sa pamamagitan ng pang-amoy nito na may kinalaman sa taong nawawala. Isa ito sa paraan na ginagamit ng mga otoridad para mabilis nilang makita ang isang taong nawawala. Pangalawa, paggamit ng lie detector test sa mga taong huling nakasama ng biktima kung saan posibleng malaman kung sila ba ay nagsasabi ng katotohanan. Pangatlo, mga kilalang psychic. Marami ang nagtataka na tila hindi nagsama o isinama ng KMJS ang 2 sikat na psychic na si Ed Caluag at Ana de la Cruz sa episode na tampok si Joros sa posible di umano kinuha ng engkanto. Bakit hindi sila nagsama ng taong kagaya nila Ed at Ana na matagal naman na nilang ginagawa? Sa mga hindi nakakaalam, may kakayahan ang 2 na malaman ang tunay na nangyari sa isang taong biktima ng krimen o makausap ang kaluluwa na gustong humingi ng tulong. May kakayahan sila na kausapin ang kaluluwa ng biktima o sumanib sa kanila para malaman ang totoong nangyari. Malalaman din nila kung buhay o patay na ang isang tao. Kung sinusubaybayan nyo si Ed Caluag, may kakayahan siyang makita ang nakaraan ng isang biktima kung paano ito namatay at may kakayahan siyang makipag-usap dito. Kaya din niya ipakita sa isang tao kung paano namatay ang kaluluwang gustong humingi ng tulong at malaman ang totoong nangyari. Sa interview kay Ken sa KMJS, pilit nitong sinasabi na nalunod ang kaibigan. Ayon sa kanya, kalmado lang yung ilog nung nagkayayaan kaming maligo doon. Si Joros sumakay sa likod ni Ayens, pero pinulikat siya kaya tinulak ni Joros si Ayen para makaangat siya sa tubig. Pero dinala siya ng agos, nagpunta siya sa may linaw. Pero nung nasa linaw siya, parang may humuhugot sa kanyang pailalim. Sinubukan naming lumangoy kung saan siya nawala, pero hindi na namin siya nakita. Ayon naman sa magulang ni Joros, lahat ng rescuer nagtulong-tulong na silang lahat. Marami na rin yung mga nag-volunteer na sumisid sa ilog. Kulang na lang baliktarin yung ilog na yun para makita lang siya. Hindi nga sila tumigil sa paghahanap. Kusa na rin lumapit yung mga albularyo sa amin tungkol sa nangyari sa anak ko. Araw-araw kaming pumupunta doon. Wala na kaming tulog. Hindi na kami halos makakain. Kasi iniisip namin kung paano makikita pa yung katawan ni Kuya. Naniniwala pa rin ako na buhay pa siya. Tanggap naman namin kahit anong mangyari. Patay siya o buhay, gusto lang namin siya makita.